Ikaw ba ang taong tahimik lang pero matiisin? Yung tipong hindi pala reklamo. Kahit anong ibigay na trabaho ay tinatanggap. Kahit anong sabihin sa'yo, ang sagot mo lang ay okay at oo. Tahimik ka lang, tuloy ang kilos kahit pagod ka na at minsan masakit na sa loob. Madalas itong nangyayari sa trabaho, sa pamilya o kapag may pakiusap ang iba. Sa psychology, may malinaw na paliwanag tungkol dito. Ayon sa studies about people-pleasing behavior at agreeableness personality trait, ang ganitong ugali ay kadalasang nabubuo sa mga taong lumaki sa environment na tinuturuan na unahin ang kapakanan ng iba bago ang sarili. May kinalaman din ito sa Filipino culture, ang hiya, pakikisama, at ang takot na makasakit ng damdamin ng iba. Sa psychology, ito ay tinatawag na coping mechanism, isang paraan ng utak para iwasan ang conflict at mapanatili ang peace and harmony. Pero kung ganito ka, alam mo bang may mga negatibong epekto ito sa'yo? Una, mas madali kang matake advantage dahil alam ng iba na hindi ka marunong tumanggi. Pangalawa, naiipon ang stress at emotional exhaustion na hindi mo na ilalabas, na ayon sa psychology ay maaaring mauwi sa burnout, anxiety at emotional suppression. Pangatlo, unti-unting nawawala ang boses mo. Nasasanay ang mga tao na hindi ka pinakikinggan dahil lagi ka namang okay. Pero hindi ibig sabihin nito ay masama ka. May mabuti rin itong naidudulot. Ikaw ay maaasahan, patient, at may mataas na emotional intelligence. Marunong kang umunawa, magtiis at mag-adjust, mga ugaling hindi kayang gawin ng lahat. Sa maraming pagkakataon, ikaw ang tahimik na haligi ng grupo. Kaya kung ganito ka, hindi mo kailangang baguhin kung sino ka. Basta ang mahalaga sa ganito ay ang awareness. Alamin mo kung kailan ka dapat maging mabait at kung kailan mo kailangang ipaglaban ang sarili mo. Dahil sa huli tanungin mo ang sarili mo, ikaw ba ay genuinely kind? O baka naman ay natuto ka lang maging tahimik para tanggapin ang lahat?